Lord, we thank you dahil kayo ang Diyos na gusto ang nakabubuti para sa iyong mga anak. And Lord God, salamat dahil kayo ang Diyos na hindi madamot. Kayo ang Diyos, Panginoon, na inaabot niyo po ang bawat isa sa amin. And Lord, lahat po ng iyon ay aming nararanasan dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay. Wala pong papantay at walang hihigit sa pag-ibig mo para sa bawat isa. Kaya po kami sama-sama magpapasalamat. Magpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero kami minahal mo. While we were yet sinners, Christ died for us. Lord, we thank you because you have saved us from a life of sin, Lord God. And now we are victorious in Christ Jesus. Kami sama-sama magpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Thank you, Lord God. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord God. Ating mga awitin, Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka,
pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Na sa iyong pangalan ang lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay Diyos. O purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakil at pagsamba ay sa iyo lamang namin ibinibigay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin namin, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga kaming magagawa. Hayaan mo po, Panginoon, na sa umagang ito, ang aming mga buhay ay aming maikonekta sa iyo. At hayaan mo rin po, Panginoon, na sa umagang ito, wala po kaming ibang itataas sa amin pong kalagitnaan, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Ang aming tagapagligtas, ang prinsipe ng kapayapaan, ang aming dakilang manggagamot, ang aming katagumpayan, at higit sa lahat ang aming tagapagligtas. Salamat mo, Panginoon, dahil ikaw sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, kami ay nilinis sa aming mga karumihan at kami ay pinatawad sa aming pong mga kasalanan. Kaya, Panginoon, muli pinapasalamatan ka namin. Dinadakila ka namin, Panginoon, dahil napakabuti mo. Ikaw ay nananatiling tapat sa aming pong mga buhay. Ama, hayaan mo na sa umagang ito ay muli naming maranasan ang iyong kapangyarihan. Muli naming maranasan ang pagkilos at pagkalaw ng iyong banal na Espiritu. At muli naming maranasan ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Hayaan mo po, Panginoon, na wala pong ibang maitaas sa aming pong kalagitnaan kundi ikaw. Walang ibang mapakinggang tinig kundi tinig mo, O Diyos. Walang ibang salita na aming pong tatanggapin kundi mga salita mo lamang buhay at makapangyarihan. Kaya, Panginoon, muli, we acknowledge you, O God. We honor you. We worship you in this place. Salamat po sa pagkakataon na meron kami na sa umagang ito, kami ay yung itinako sa lugar na ito. Punuin mo ng kagalakan ang aming mga puso. Ama, paguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. At aming maunawaan ang tunay naming kalalagayan sa iyo. That through your words, O God, we will understand our true identity in Christ Jesus. Salamat po. Purihin ka, dakilain ka sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Yung mga kids po natin ay pwede na pong pumunta sa ating pong kids room. Praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon dahil muli tayo po ay kanyang idinako dito po sa kanyang bahay panambahan upang tayo po ay patuloy na
magpuri, sumamba sa Kanya, awitan siya ng mga awiting makalangit, gaya po ng ating pong ginawa kanina. At higit sa lahat, upang tayo ay patuloy na magsalo-salo ng Kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Muli, isa pong pinagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong mga panalangin dahil natapos po ang aming pong misyon doon po sa Amerika. Bagamat medyo matagal-tagal po, 17 days na kami po ay nandoon at kami po ay dumalo ng Morris Cerullo World Evangelism Conference. At tunay nga po na sa conference na yon ay ang dami namin natutunan. Kami po ay napagpala at higit sa lahat yung mga man of God na sa TV lamang po natin nakikita, sa YouTube lamang po natin napapanood ay amin pong nakadaupang palad. Nakita namin ng personal at tunay nga na ang mga lingkod ng Diyos na ito ay patuloy na ginagamit ng ating pong Panginoon upang palakasin niya ang iglesia, upang palakasin niya ang bawat lingkod ng Diyos na nagnanais na patuloy na maglingkod sa ating pong Panginoon to fulfill the Great Commission. Amen? Praise God. At alam ko po na sa mga nakalipas na 2 linggo, tayo po ay patuloy na napagpala ng salita ng Diyos. Binahagi po ng ating pong mga kapatid na si Sister Arian at saka si Sister Precious na tunay nga po, sino man po ang itayo ng ating pong Panginoon dito po sa ating pong harapan, basta ang pahayag ay ang kanyang mga salita. Hindi na po natin titignan kung sino ang nagtuturo, kung sino ang tumatayo. Pagkos tayo ay excited, lagi na tanggapin ang salita ng ating po Panginoon. Amen? Dahil hindi po tao ang magbabago sa atin, kundi ang salita ng Diyos. Ang tao ay walang kapangyarihan para baguhin at walang kakayanan para baguhin ang bawat individual, kundi ang salita lamang ng ating pong Panginoon ang merong kakayanan at kapangyarihan para ayusin, baguhin, pagpalain ang buhay ng isang tao. At yun po ang ginawa ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Sa tagal na po natin na tayo po ay nagkasama-sama, alam po natin na tuwing tayo po ay nakikinig, tumatanggap ng salita ng Diyos, unti-unti binabago, inaayos, pinagpapala ang ating pong mga buhay. Amen po ba? Amen. Kaya nga sa umaga nito, patuloy po nating ihanda ang ating pong mga sarili sa ating pong patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon na ating pong kukunin dito po sa 1 Peter chapter 2, beginning verse 9 up to verse 10. At ang pamagat po ng ating pong pag-aaral sa umagang ito, your identity in Christ. Your identity in Christ. In verse 9, in 1 Peter chapter 2, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. In verse 10, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Sa wikang Tagalog, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit kayo ay isang lahing hinirang, makaharing pagkasaserdote, isang banal at taong pag-aari ng Diyos. Ito ay upang ipahayag ninyo ang kanyang kadakilaan, na siya rin naman ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamangha-manghang kaliwanagan.
In verse 10, nung nakaraan kayo ay hindi niya tao, ngunit ngayon ay tao na ng Diyos. Noon ay hindi kayo nagkamit ng kahabagan, ngunit ngayon ay nagkamit na ng kahabagan. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Halos lahat po ng tao sa ating pong kapanahunan, isa sa mga focus po nila sa kanilang pong buhay is to discover the true identity. Alam niyo po, ang kadalasan sa mga tao ngayon, karamihan sa mga tao ngayon, marami sa kanilang oras ay inilalaan nila to discover the true identity. Kung ano ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Dahil ang katotohanan, hanggang ngayon, maraming mga tao hindi nila alam ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Marami sa mga tao na kinikilala nila ang kanilang mga sarili doon sa isang makamundong pagkakilala. No? Pero bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat tignan po natin ang ating pong mga sarili sa isang makadiyos na pagtingin. Ano ba ang tunay nating identity sa ating pong Panginoon? Alam niyo po, nung kami po ay nasa Amerika ng mahigit 2 linggo, maraming lugar ang aming napuntahan. Kami po ay nag-stay ng 5 araw sa LA at nag-stay po kami ng 4 na araw sa San Diego. And then after San Diego po ay nag-stay po kami ng 3 araw sa Las Vegas. And then, after Las Vegas, bumalik po ulit kami ng LA at nag-stay po kami ng 4 na araw. And then, ang last destination po namin ay nag-stay po kami ng 4 na araw sa San Francisco. At doon po sa mga lugar na aming mga pinuntahan, talagang makikita mo na maraming mga tao, iba't ibang lahi, iba't ibang klaseng buhay, iba't ibang estado, iba't ibang pananaw na meron ng tao. At makikita mo na karamihan sa kanila ay sila ay nalilinlang ng sanlibutan at hanggang ngayon hindi nila alam kung anong buhay ang kailangan nilang tahakin sa kanilang buhay. The reason they don't know what kind of life na dapat nilang tahakin at lakaran dahil hanggang ngayon hindi nila alam kung ano ang tunay nilang pagkakakilanlan. If they know only their true identity in Christ, hindi sila mahirapan na lakaran ang buhay na inilaan at idinisenyo ng Diyos sa kanila. At yun po yung pag-uusapan po natin sa umagang ito. Dahil doon po sa bansang Amerika, ang tao, most of their mind, their concentration, ay nandoon sa mga bagay na ayon doon sa inaalok ng mundo. At nakakalungkot, dahil meron kaming pinuntahan na isang grupo ng mga Pilipino. Actually naman nga po kami dahil itong isang pamilyang ito ay napakayaman. Hindi mo akalain na sa bansang Amerika, mas marami pa palang mga Pilipino ang mas maayos ang buhay kesa sa mga lokal na mga Amerikano. At itong pamilyang ito na amin pong napuntahan kasi kami po ay gusto nilang i-bless na kami ay doon na mag-dinner. Pero nakakalungkot, bagamat napakayaman nila, ang laki ng bahay, lahat siguro ng klase na ng mga sports car na makikita mo, meron sila. At pati yung Tesla na robo
car na meron sila. At ang kanilang negosyo po, sila po ay contractor. Iba talaga, no? Pag contractor ka, mayaman ka talaga. Amen? Contractor ka sa Pilipinas, yayaman ka. Contractor ka sa Amerika, yayaman ka. Pero alam niyo, nakakalungkot, wala silang pagkakilala sa Panginoon. At doon sa aming pong mga conversation sa kanila, mas kilala nila ang kanilang mga sarili dahil sila po ay successful sa kanilang mga career. Kilala nila ang kanilang mga sarili dahil marami silang pera. At kilala nila ang kanilang mga sarili dahil meron silang brotherhood. No? At nakakalungkot dahil nung pag-uusapan na ang patungkol sa ating pong Panginoon, puro kapilosopuhan na po ang lumalabas sa kanilang pong mga labi. So, they are rich. Lahat siguro ng kailangan nila, talagang meron na sila. Pero hindi nila alam ang tunay nilang pagkakakilanlan. Yung true identity nila. Na dapat iyon ang malakaran ng isang individual na pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Alam niyo ba, mga kapatid, na maraming mga tao sa ating pong kapanahunan, hindi nila maunawaan yung tunay na disenyo ng Diyos sa bawat isa. Pero maliwanag ang sinasabi po ng Biblia that men and women are created in the image of God. Tignan mo nga ang katabi mo. Hindi man kayo magkaparehas ng mukha, hindi man kayo magkaparehas ng kulay, pero ang isang sigurado, all of us, we are created in the image of God. At yung image na yon ng ating pong Panginoon ay hindi po nakabase sa ating pong mga pisikal na pangangatawan. Dahil maliwanag ang sinasabi po ng Biblia, nung ang tao ay nilalang ng Diyos ay nagmula sa lupa. At ang ibinigay ng Diyos upang magkaroon ng buhay, yung buhangin na yon o yung lupa na yon na kanyang hinugisan, ay nagkaroon lamang ng buhay nung hinipan ng Diyos. At maliwanag ng sabi po ng Biblia, nung hinipan ng Diyos, ang itransfer ng Diyos doon ay walang iba kundi ang kanyang Espiritu. The Spirit of God. Kaya nga napakalaga na maunawaan ng bawat individual, ng bawat tao, na hindi lamang mahalaga yung ating po mga pisikal na pangatawan, kundi napakalaga na bigyan po natin ng pansin yung ating pong espiritu. Pag yung espiritu ng tao ay hindi naiayos at hindi na bago, ang buhay niya talaga ay ayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Pero kung yung spirit niya ay naka-align lagi sa ating pong Panginoon, yung buhay ng isang tao, ang kanyang magagawa ay ayon sa kalooban at panuntunan ng ating pong Panginoon. At isang napakaganda na ating pong maunawaan, mga minamahal kong kapatid, as a followers of Jesus, we are called to find our identity not in this world, but we need to find our identity in Him. Kanino daw natin hahanapin yung ating pong pagkakakilala? Yung ating pong identity? Sa mundong ito? Hindi. But
But we need to find our true identity in Him alone. Bakit? Kasi siya ang Diyos na lumalang sa iyo at sa akin. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. At siya ang nakakaalam kung anong buhay meron po tayo. Ang mundo maraming pwedeng ialok, marami siyang pwedeng sabihin at ipakita sa atin na itong magiging buhay natin, pero hindi yun ang tunay na disenyo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At malalaman lamang natin yung tunay na disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin pag ang buhay mo ay lubusan mong isinuko at ibinigay sa ating pong Panginoon. At pag ikaw ay nagkaroon na ng maayos at matibay at totoong relasyon sa ating pong Panginoon. Amen? Kasi hanggat hindi mo nakikilala ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay at wala kang tunay na relasyon at matibay na relasyon sa Kanya, hindi mo maahanap at hindi mo makikilala ang tunay mong pagkakakilanlan sa ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, dati, sabi po ng ating pong binasa, no? Dati, tayo ay nasa kadiliman. But because of Him, no? Mula sa kadiliman, tayo ay Kanyang i-transfer saan? Sa Kanyang kahangahangang liwanag. Tandaan po natin that understanding your identity in God starts with understanding who He is. Ang pasimula daw, para maunawaan mo ang tunay mong katatayuan sa ating Panginoon, kailangan maunawaan mo muna kung sino siya. Unplug your charger now. Understanding who He is and what He says about Himself and what He says about you. Hindi lamang dapat na maunawaan natin kung sino ang Diyos na lumikha sa atin, bakos kailangan din natin maunawaan kung ano ang Kanyang sinasabi patungkol sa Kanya at kung ano ang Kanyang sinasabi patungkol sa atin. Dahil walang ibang nakakakilala, nakakaalam sa bawat isa sa atin, kundi ang Diyos na lumikha sa atin. Amen? Pero, bago natin hanapin ang ating mga sarili, kailangan maunawaan muna natin kung sino siya. Sino ba ang Diyos sa buhay natin? Tanong ko sa bawat isa, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Paano mo kinikilala ang Diyos sa buhay mo? Kinikilala mo lamang ba ang Diyos sa buhay mo bilang Diyos na nagpapagaling? Diyos na nagpo-provide ng iyong pangangailangan? Diyos na sumasagot ng iyong panalangin? O mas kinikilala mo siya sa mas malalimang kapamaraanan? Amen? Na kinikilala mo siya na siya ang Diyos na lumalang sa bawat isa sa atin. That He is our Creator. Amen? Na bawat himla at bawat parte ng ating katawan, siya ang may likha. Di ba sabi ni Haring David? No? Bawat himla, bawat parte, bawat meron itong katawan natin, sino ang lumalang nito? Ang Diyos. So una dapat, to be able for us to understand our true identity in God, it will start with understanding who He is and what He says about Himself and what
what He says about us. Amen? Maya-maya makikita po natin dito sa ating pong pag-aaral kung sino ba tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Ano ba ang naging epekto ng pagtanggap natin kay Kristo? Meron bang nabago? Meron bang naidagdag nung tinanggap natin si Kristo sa buhay po natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Na wag lamang tayong sentro at itutuon yung ating pong mga isipan doon sa kaligtasan na ibibigay ng ating pong Panginoon na tatanggapin natin pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. Na wag lamang tayo sentro doon sa buhay na walang hanggan. May assurance na yon. Wala nang question na pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan ng iyong kaluluwa at wala nang question na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, yung tinatawag na eternal life. Pero mas marami pang mga bagay na dapat nating maunawaan. As a followers of Jesus, we need to understand our true identity in Him. Amen? At dapat maunawaan natin, paano ba tayo tinitingnan ng Diyos? How God sees His children. Paano ba tinitingnan ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang mga nilalang? Number one that we need to understand. How God sees us. Paano ba tayo tinitingnan ng ating Panginoon? That you and me, we are loved. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, you are loved. Ibig sabihin tayo ay minahal. Hindi mo man maranasan ang pagmamahal ng ibang tao, pero ito ang katotohanan. At ito ang magpapangiti sa bawat isa sa atin, at tayo ay patuloy na mapapamahal at mapapalapit sa Diyos because we are loved by God. Amen? We are loved. Kay Kristo, ikaw at ako, tayo ay minahal. We are created with a purpose. Hindi lamang basta lumabas ka sa sinapupunan ng iyong nanay at bahala ka ng mabuhay. God has a purpose. Every person na ipinanganak, iniluwag ng kanilang mga magulang, pinagkalooban ng pagkakataon na mabuhay dito sa ibaba ng mundo, God has a purpose. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, you are created for a purpose. Milayunin, hindi aksidente. Hallelujah. So kung meron pong layunin, ang Diyos, kung bakit kayo pinanganak, hindi ka na darating sa punto ng iyong buhay na pinagsisisihan mo na ikaw ay pinanganak pa. Meron ba dito na dumating na sa punto ng kanyang buhay na nagsisisi, bakit pa ako pinanganak? Tapos pupunta sa kanyang nanay, Nay, sana hindi mo na ako pinanganak. Kaya ka nabubuhay ngayon, binagkakalooban ng Diyos ng pagkakataon na hakbangan ng buhay na meron ka ngayon because God has a purpose. Alam niyo, pag naunawaan po natin ito, mai-enjoy natin ang buhay. Amen? Mai-enjoy natin ang buhay. Pastor, ang hirap ng buhay namin, nagsasaka lang kami. Namumursyentuhan lang kami. Nakikilabada lang ako. Ito ba talaga yung tunay na purpose ng buhay ko? Ano ba
yung kalalagayan natin? Isa lamang ang alam ko, merong layunin na maganda ang Diyos sa buhay po natin. Tandaan po natin, Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope. And dahil kay Kristo, we are no longer enemies of God. But we are, ano na tayo? We are now children of God. Tayo na ay kaibigan na ng Diyos. Anak na ng ating pong Panginoon. Dahil kay Kristo. So we are loved, we are chosen, we are forgiven, we are redeemed, and we are adopted. So ganoon tayo tinitingnan ng ating pong Panginoon bilang kanyang mga anak. At dapat ganoon din natin tingnan ang ating pong mga sarili. At ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Our true identity in Christ. Ephesians chapter 2 verse 19. Sabi ganoon, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Ibig sabihin, tayo ay Kanya nang tinanggap. Kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? Di ba ang sarap na merong isang pamilya, estranghero ka, napunta ka sa kanilang lugar dahil wala ka ng kikilalaning pamilya, pero biglang nagbukas ng pintuan ng pamilyang yon, tinanggap ka at inari ka na ikaw ay miyembro na ng kanilang pamilya. Ganun po tayo. Dati, we are strangers, we are foreigners, dahil wala pa tayong pagkakilala sa ating Panginoon. Pero nung nakilala natin ang Diyos at tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, hindi lamang nagkaroon tayo ng kasiguraduhan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, bagkos tayo ngayon ay ano na? Tayo ngayon ay binilang na miyembro ng kanyang pamilya. Kaya nga ang tawag na sa atin, we are now God's children. We are now God's child. We are now sons and daughters of God. Amen? Anak na tayo ng ating Panginoon, kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, you are now a legitimate child of God. Dahil kay Kristo. Kaya nga mahalaga, siguraduhin natin na ang tinanggap mo talaga sa buhay mo ay si Kristo, hindi si Kristi. Amen? Si Kristo. Dahil siya lamang ang daan. Siya lamang ang mag-uugnay sa atin sa Diyos Ama. Pangalawa, 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sabi ka noon, God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. At dahil tayo ay anak na ng Diyos, ipoprovide ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi nga, you will abound in everything abundantly. Ang ganda. Ipoprovide ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan at mararanasan mo ang isang buhay na pinagpala. So, as a child of God, you and me are blessed. Sabi mo sa katabi, kapatid, you are blessed. Amen?
Not only we are blessed, but God will provide all our needs. Yun po, yung katotohanan as a children of God, as our identity in Him. Amen? That we are blessed. Hindi ka blessed dahil masipag ka, hindi ka blessed dahil madiskarte ka, hindi ka blessed dahil magaling ka. But you are blessed because of Jesus. Because of your relationship with Him. Because of your connection with Him. That's the reason that you are blessed. And He will provide all your needs. Pangatlo, 1 John chapter 3, verse 1. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Ano raw ang naging dahilan bakit tayo naging anak ng Diyos? Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama. Because of His great love na Kanyang ipinaranas sa bawat isa po sa atin. Because of His great love, through His Son Jesus, we are now children of God. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin, pag nakikita tayo na nagsama-sama, nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, inaalimura tayo, pinagtatawanan tayo kung ano-ano sinasabi nila sa atin dahil hindi nila kilala ang Diyos. Pero once na makilala nila ang Diyos, maranasan nila ang Diyos sa kanilang buhay, then mauunawaan din nila tayo. Because in Christ we are loved, in Christ our identity, we are the child of God. Pang-apat, Sipanaya chapter 3 verse 17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. We are God's delight. Hallelujah. Mantahin mo, sa isipan ng Diyos, ikaw. Sa puso niya, ikaw. Amen? Wala siyang ibang iniisip kundi ikaw. Hindi kagaya ng tao, kasama mo na nga, kaharap mo na nga, kausap mo, iba pang iniisip niya. Pero siya, we are God's delight. Ganon tayo ka-importante sa Diyos. Ganon tayo ka-espesyal sa harapan ng Diyos. Amen. Ganon tayo kamahal ng Diyos. He accepted us. He welcomed us. Hindi niya tinignan na, dami mong kasalanan, dami mong kapalpakan. Hindi mo ba naalala kung anong ginawa mo 10 years ago? Hindi na niya ginawa yun. Because He welcomed us. He loved us. He accepted us. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, kahit hindi mo ako tanggapin, basta ang mahalaga, ako ay tanggap ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 10. We are God's handiwork, created in Christ. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, you are God's handiwork,
sa sinapupunan ng iyong nanay, pero ang Diyos pa rin ang lumalang sa iyo. Kaya hindi nagkamali ang Diyos. Huwag kang magalit, huwag kang malungkot kung ang ilong mo bago. Amen. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba, unique ka. Masterpiece ka ng Diyos. Kasi pag hindi mo matanggap ng buong buo ang sarili mo, kung ano yung itsura mo, ingrato ka. Ungrateful ka sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Amen? Kaya mahalin natin, we need to accept who we are. Because we are God's masterpiece. Hallelujah. Second Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, the new creation had come, the old has gone, the new is here. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao sapagkat siya'y bago na. Amen? At ang buhay na meron siya ay yung buhay na binago ng Diyos. Sabi mo sa katabi, kapatid, ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos dahil ikaw ay binago ng Diyos. Amen? Ang buhay na binago ng Diyos ay ang buhay na bago sa harapan ng Diyos. Wala na yung dating pagkatao. Ako, kung babalikan ko yung dati kong pagkatao, ayaw ko nang balikan. Salamat sa Diyos. Lahat tayo binago ng Diyos at pinagkalooban ng bagong buhay. Isang buhay na hindi lamang pinagpala, isang buhay na hindi lamang iniligtas, isang buhay na hindi lamang minahal, isang buhay na hindi lamang niredeem ng ating pong Panginoon, kundi isang buhay na binago ng Diyos. Panguli, 1 Peter chapter 2 verse 9. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Ulitin ko, God's special possession. Special pala tayo. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Hallelujah. Alam niyo, pag naunawaan natin ito, magre-reduce po tayo. Matutuwa po tayo. Na ang buhay ko pala hindi basta-basta. Ang buhay ko pala sa harapan ng Diyos ay hindi basta-basta. Na ako pala ay pinili ng Diyos bilang royal priesthood, isang saserdote ng Diyos. God's special possession. Hallelujah. Kapatid, sa umagang ito, patuloy po nating ilagay sa ating puso at isipan that we are special in the sight of God. Ulitin ko, that we are special in the sight of God. Not only we are special in the sight of God, we are also chosen by Him. We are chosen by Him. Hindi ako ang pumili sa inyo. Hindi ang magulang nyo ang pumili sa inyo. Hindi kung sino mang tao, but we are chosen by Him. The King of Kings and the Lord of Lords. We are chosen by Him.
conclusion, with all the Bible truths we receive today, now we can put our faith. Diba ang tema natin this year of 2026 is our faith in Him. How we are going to hold on our faith. Kung paano natin isa sa pamuhay ang ating pong pananampalataya sa Kanya. With all the Bible truths na ating napakinggan at tinanggap sa umagang ito, our true identity, who we are in Him, that we are loved, chosen, forgiven, redeemed, and adopted. Kapatid, now we can fully put our faith unto Him. Maraming mga tao ngayon, one of the reasons why they have the hard time to put their faith fully unto Him. Una, dahil hindi nila kilala ang kanilang Diyos na sinasamba. Pangalawa, hindi nila alam kung anong tunay nilang pagkakakilanlan sa Diyos. But today, because of His Word, because of the truths na atin pong mga tinanggap at napakinggan, now we can fully put our faith unto Him. Na anumang buhay meron tayo, anuman yung ating kakaharapin sa ating paglalakbay sa taon ng 2026, we can fully put our faith unto Him because we know Him. We know who we are in Him. Amen? Alam na natin kung sino tayo sa Kanya. What is our real identity in Christ Jesus. Na kahit anong sabihin ng ibang tao, yes, they can condemn us. Pero ang Diyos, no more condemnation unto Him. Dahil tayo ay pinatawad na ng Diyos. Tayo ay niredeem na ng ating Panginoon. Tayo ay minahal ng ating pong Panginoon. As we find our identity in Christ, we will grow to look more like Him and less like the world. Yes, habang tayo ay nabubuhay sa mundo ito, pero wag nating hayaan na yung buhay po natin ay masyadong madiktahan, makontrol ng gawa ng mundong ito. At hayaan natin as we continue to know Him more and know our identity in Him, patuloy tayong mamumuhay at lalakad na patuloy natin siyang makikilala ng lubusan sa ating mga buhay. Amen? More of Him. More of Him. Amen? Tayo po tumayo at tayo po ay manalangin sa umaga nito. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay sa ating pong Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, dahil muli Ikaw ay nangusap sa amin. At ipinaunawa mo po sa amin, O Diyos, kung sino ka sa amin. At kung sino po kami sa iyo po, Panginoon. Salamat. Hindi na kami kagaya ng dati. Nang buhay namin ay paikot-ikot na lamang, hinahanap namin ang tunay naming pagkakakilanlan. Pero salamat, Panginoon, dahil kay Kristo Jesus at sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, malinaw sa umagang ito that we are chosen by you,
We are forgiven. We are redeemed. We are loved. And we are adopted. And now, we can say that we are God's children. Salamat po, Panginoon. Huwag mong hayaan, O Diyos, na ang aming pong identity na ito as a children of God, parte na ng pamilya ng Diyos. Ito po, O Diyos, ay maagaw ng kaaway. Lord, bigyan mo kami ng kakayanan at kapangyarihan na maproteksyonan ang aming identity. Huwag mong hayaan, O Diyos, na kami ay maapektuhan ng gawa ng mundong ito. But Lord, as you said in your words in Romans chapter 12, verse 1 and 2, that we need to offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to you as our reasonable act of worship. And do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind, so that we be able to know what is your perfect and God's will in our life. Salamat po, Panginoon. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang aming pong buhay sa iyo. Salamat na dati kami ay makasalanan pero kami ay iyong pinatawad. Na dati kami ay marumi pero kami ay iyong nilinis dahil sa iyong banal na dugo. Na dati kami ay mahirap, ngayon kami ay mayaman. Na dati, Panginoon, kami ay iyong kalaban pero ngayon kami ay iyong kaibigan at itinuring mong miyembro ng iyong pamilya. Kami ay iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, na dahil kami dati ay mahihina, ngayon kami ay malalakas dahil kay Kristo. Dati kami ay talunan, ngayon kami ay mananagumpay. Lord, salamat. Walang hanggang pasasalamat ang aming sasambitin sa umagang ito. Kaya, O Diyos, patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak. Ano man ang desire ng kanilang puso, hayaan mo na ito'y mangyari at maganap. Ano man ang kanilang mga plano, ito'y magtagumpay, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, O Diyos, na kayo ang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan. At dalangin din namin, Panginoon, na sa umagang ito, ang sino mang merong sakit at karamdaman, maranasan nilang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, in the name of Jesus, sa pamamagitan ng mga sugat at latay na tinamo ni Jesus, lahat ng sakit at karamdaman ay aking sinisira at winawasak at aking pinapadaloy ang dakilang pagpapagaling ng Diyos sa mga sakit at karamdaman. In the name of Jesus, receive your healing right now. Ama, sa oras na ito, pupali ka. Lord, igawad mo rin ang katugunan sa lahat ng kanilang mga problema, sa lahat ng kanilang suliranin, na tunay nga, Panginoon, you, Jesus, is the answer. Salamat po, at hayaan mo sa umagang ito, patuloy po namin maranasan ang iyong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang